Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana ay ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. 2 karakter na may parehas na pinagdadaanan, parehas na may pinagdadaanang karanasan o hinaharap na pagsubok ang ikinuwento sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Una, narinig natin ang kwento ni Propeta Jeremias. Sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias ay mayroong pinagdadaanan. Si Propeta Jeremias ay mayroong pinagdadaanang pagsubok. Siya ay haharap sa matinding pagsubok na mula sa kamay ng ibang tao. Kung minsan, hindi ba ganyan ang ating mga pagsubok o problema? Gawa ng ibang tao. Tama ba? Si Propeta Jeremias, inuusig, pinapahirapan
ipaliligpit at papatayin ng ibang tao. Sinasakdal ng ibang tao dahil sa kadahilanang siya'y nangangaral ng mabuti. Pinagsasabihan kasi ni Propeta Jeremias ang mga tao na ituwid na ang kanilang buhay. Magbagong buhay na. Pinangangaralan niya sila na magbalik loob sa Diyos. Ngunit sa halip na magpasalamat at tanggapin ang pangaral, pinag-isipan pang ipaligpit at patayin itong si Propeta Jeremias. Tingnan mo nga naman, no? Wala ka namang ginagawang masama. Sa huli, ikaw pa ang kontrabida. Tama? Naranasan nyo na ba yon? Yung magkaroon ng problema at ang problema ninyo ay gawa ng ibang tao. Siguro yung mga nanay dito, di ba? Yung sakit ng ulo mo yung asawa mo. O sakit ng ulo mo yung anak mo. No? Yung naglilinis ka lang naman ng bahay, ginagawa mo ang gawaing bahay, tapos sa huli, kakaliwain ka pa. Tama ba? Sa huli, ikaw pa'y namumroblema, di ba? Yung nagtiis ka bilang asawa, tas sa huli, lolokohin ka. O kaya naman, bilang ina, nangangaral ka sa anak mo, anak, mag-aral mabuti. Anak, gumawa ng assignment. Tapos sa huli, yung anak mo, sasagot-sagutin ka pa. Diba? Sakit ng ulo, ayaw pumasok. Hindi ba? Problema yon. Hindi ba sa huli, parang ikaw pa yung kontrabida sa mga anak mo? Oh, yung mga estudyante dito, di ba? Minsan pakiramdam nyo, yung mga problema ninyo, gawa ng ibang tao. Sino yon? Yung teacher ninyo, di ba? To si ma'am, ang hirap-hirap ng exam. Oh, ganyan lang naman pagbata, di ba? Ang problema, hirap ng exam. Oh, kaya nga exam eh. Oh, ibig sabihin, pagsusulit. Ibig sabihin, no? Test, pagsubok. Kasi habang bata pa, dapat sinusubok. Para pagtanda, sanay, subok. Hindi. Ang mga bata ngayon, konting hirap lang, reklamo. Konting problema lang, mental health. Ang daming ganyan. No? Bakit? Hindi kasi sanay sa pagsubok. Kaya konting assignment lang, nagrereklamo. No, kung minsan ganun tayo, no? Yung problema natin, dulot ng ibang tao. Pero, meron din naman, kadalasan, ang problema natin, dulot din ng tao. At sino yon? Ikaw. Tayo. Ako. No? Minsan may ganyan din. Yung problema mo, ikaw lang din naman ang nagdulot. No? Problema mo, may sakit ka ngayon. Sino may kasalanan? Ikaw, kumain ka ng sobra, kumain ka ng bawal, tumikim ng bisyo. Sinong ngayon ang may kasalanan sa problema? Ikaw, di ba? Iiyak-iyak ka, hiniwalayan ka ng asawa mo. Kasi, selosa, bungangera, hindi mo inaalagaan na asawa mo. Minsan, ang gulo rin ng tao, no? Yung problema natin, dulot ng tao. At sino yon? Tayo. Ikaw din. Gaya ni Propeta Jeremias, ang problema niya, ibang tao. Ipaliligpit siya. Papatayin siya. Saktan, lumapit sa Diyos. Hindi kung kani-kanino. Ang dali na lang, di ba? Di ba dapat ganon? Kapag humaharap sa problema o pagsubok, dapat nagdadasal. Pero yung iba, sa halip na magdasal, anong ginagawa? Mas lalo pang napapalayo sa Diyos. Kung kani-kanino lumalapit, kaya tuloy, napapariwara. Si Propeta Jeremias, nung naghirap, nung humarap sa problema, nanalangin, lumapit sa Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, parehas naman, halos, ng pinagdadaanan si Propeta Jeremias at ang ating bida sa ebanghelyo. At siya ay walang iba kundi si Jesus.
Si Jesus, bago pa nangyari ang lahat, alam na niyang siya'y pahihirapan. Alam na niyang siya'y uusigin. At alam na niyang siya'y papatayin. Nino? Ng mga tao. 'Di ba? Pero ang maganda kay Jesus, alam niyang haharap siya sa pagsubok. Alam niyang siya'y susubukin. Alam niyang siya'y papatayin. Pero alam niya rin, pagkatapos ng lahat ng ito, siya'y muling mabubuhay. Itong magandang paalala sa atin. Kapag ikaw ay naghihirap, kapag ikaw ay may pagsubok na kinahaharap, ibig sabihin lang yan, may katapusan. Patatapos din yan. Gaya ng hinarap ni Jesus, sa huli may pagkabuhay. Mangyayari lang yon kung iyong pagtatagumpayan. Kaya huwag susuko. Laban lang. Huwag agad tatalikod. Harapin ang problema. May Diyos namang pwedeng lapitan. Ito yung magandang aral sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ito yung matututunan natin sa mga karakter ng ating kwento. Na sa oras ng pagsubok, sa oras ng problema, pwedeng lumapit sa Diyos. At sa lahat ng problema, lahat ng pagsubok, merong katapusan. Kung ito ay ang ating pagtatagumpayan. Amen? Amen. Pagkatapos po ng ating banal na misa, dahil unang Miyerkules ng buwan, tayo po ay merong kaunting salo-salo. No? Tuwing unang Miyerkules, merong nagbibigay sa atin na para kumain daw tayo pagkatapos ng banal na misa. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating donor. Maraming salamat po at binubusog ninyo yung mga nagsisimba tuwing first Wednesday. No? First Wednesday lang. No po, bukas wala na. Kaya makikain na po kayo. Open ito sa lahat ng mga nagsimba. Maraming salamat po.